Okay mga quiz, magandang hapon. So ngayon magtuturo lang ako or ipapakita ko lang kung paano yung example ng pag-transpose ng key. So saan ba ako magsisimula? Sige. Bali, ano na to, halo-halo na tong babanggitin ko. So ito mga quiz, kung maalala nyo, lagi kong binabanggit or binabanggit ko na yung family chords ay aralin natin. Family chords o relative chords o kung ano man ang tamang tawag doon ng bawat key para pag meron tayong sinisipra or kinakapa na kanta, mabilis natin siyang masusundan. Puwera na lang dun sa mga komplikado kasi may mga kanta na ano talaga paiba-iba ng key, lalo na pag yung mga jazz fusion, ganon. Basta, paiba-iba yan ng key. Tsaka may mga kantang um, iba yung key sa verse, tapos iba yung key sa pre-chorus, tapos mag-iiba na naman ng key sa chorus. So may mga ganyang kanta, komplikado talaga. Pero yung mga simpleng kanta or yung mga usual na kanta, kagaya ng mga kumbaga gawin na rin nating example yung Harana ni Parokya ni Edgar ulit. Ano na siya, steady lang siya sa iisang key. So, karamihan ng mga kanta, ganyan naman eh. Pero kalaunan, pagka na-practice nyo or na-figure out nyo na yung binabanggit ko, siguro nandun na kayo sa level na na ma-figure out nyo na nagpapalit-palit lang siya ng key or lumilipat-lipat lang. Pero yung takbo halos same lang or nandun lang sa sa pinaka key. So, ang gulo, 'di ba? So, simulan natin dito sa Harana, 'di ba sa Harana? Ano siya? Key of G. Diba? Yan. Tugtugin ko muna. Gusto pa ba ang Harana? Strum natin ha. Tapos diretso ko ng pre-chorus. Pre-chorus tuloy chorus. Okay, so 'di ba? Naglaro lang siya sa family chords ng G. So ano-ano ba yung mga family chords itong G or yung relative chords? Tignan niyo yung mga dinaanan ng chords nung Harana or yung ginamit G, C, B minor, tapos E. Yan, or E7 suspended 4. Basta yan, aralin nyo na lang. Pero E, ito. Tapos A minor, D, tapos G. Tapos yung parang passing chord ng papunta ng C. Itong G7. Diba? So dito lang umiikot yung chords ng Harana. G, C, D, B minor, E, A minor, B minor. 'Di ba? Parang wala kayong makikitang wala kayong makikitang parang bale or wala kayong makikitang gumamit siya ng B flat o kaya C sharp minor. Yan. Pero sa mga next video, i-explain ko naman or papakita ko kung ano yung mga pwede nyo naman isingit, yung pasok. Pero sa ngayon, basic lang muna tayo. Babanggitin ko lang or papakita ko lang yung kumbaga importansya nung dapat kabisado natin yung family chords ng bawat key. So, yun lang yung mga dinaan niya, di ba? Yung mga chords lang na yun. Ngayon, paano pagka ta-transpose natin siya? Gagawin natin siyang, kunyari, sabihin ng singer,
Teka, bago ko ituloy ito, pwede kayo magkapo dito mamaya, sitahin na naman ako ng mga gusto kong paggamitin ng kapo So pwede kayo magkapo. Kumbaga, kabisado yung courtship na ganon, o magkapo na lang kayo sa second fret. Tapos, yung courtship nyo, yung parang G pa rin. G, C, basta kung ano man yung ginamit nyo dito sa key of G, kapo na lang kayo. Pwede yan mga kuisa, hindi ko kayo pinipigilan dyan. Pero ang papakita ko sa iyo or tuturo ko, paano tayo mapapamiliarize or paano natin transpose yung key ng walang kapo. So, para lang to dun sa mga interesado na makabisado yung family chords or relative chords ng bawat key. So, paano ko ba siya i-calculate or paano ba natin siya i-analyze pagka gusto natin gawing key of A itong key of G? Kumbaga tataas natin ng isang buo. So, dito na tayo sa G. Diba? Gusto natin gawing key of A. So, G. Pagka ganito, mas madali or ako nung nagsisimula akong i-analyze yung transpose na yan, ginagawa ko siya ng power chords or itong position na to or chord shape. Yan, di ba? Ito yung G, open. Gagawin ko ganito. G. G na ganito. Tapos pupunta ako ng key of A. So A na, nasa A na tayo. Ngayon, yung mga ginamit nating chords, itataas natin yan lahat ng isang buo. So kanina, yung key of G, pagkatapos niya mag-G, di ba? Uso pa ba? Nag-C siya. Ngayon, itong C, ano yung magiging chord niya ngayon? Di ba? Magiging D na to. So, yung G, naging A. Yung C, magiging D. Di ba? Uso pa ba? Tapos, yung B minor, ito yung kanina, key of G. Uso pa ba ang harana? Diba? B minor. Usog din natin siya, isang buo. Magiging C sharp minor. Okay, so natatahi na natin. Meron na tayong A. Uso pa ba? D. Ang harana. C sharp minor. Tapos yung kaninang E. Basta, yan. E suspended 4 or E. Parang ganito, buuin natin Uso pa ba ang harana? E. Tapos mag-E minor yan, di ba? Marahil ikaw ay... Okay, transpose muna natin dito. Meron na tayong A. Uso pa ba? D. Tapos yung B minor, magiging C sharp minor. Ang harana. Tapos yung E, magiging F sharp. Kasi from E, tataas natin siya ng F sharp or isang buo. Yan, di ba? Yan, gawin natin F sharp. Tapos yung E minor, taas din natin, magiging B minor. Tapos yung B minor, di ba? Yan, naging C sharp minor. Tapos yung D, imbis na D, balik muna natin ulit sa kanina, key of G, para masundan natin yung mga ginamit na chords. Uso pa ba? C, B minor, ang harana. E. E minor. Marahil ikaw ay Tapos yung D. Taka. Okay, nakita niyo itong D. Hindi pa kasi natin na-transpose kanina So yung D, tataas natin ng isang buo. Ano ba yung chord na yon? So D, dito yung D. Yan, D. Transpose natin, gawin nating, taasan natin isang buo. D, E flat, E. So, magiging E siya. Okay? So, yung D, magiging E. So, ano-ano na yung ginagamit natin chord sa key of A. Na-transpose na natin halos ng buo kasi meron na tayong A. Isa-isahin natin So, ito yung naging pag-transpose natin. Yung G, naging A.
Yung C, naging D. Tapos yung B minor, naging C sharp minor. Yung E, naging F sharp. Okay? Yung A minor, naging B minor naman kasi tinaas natin ng isang buo. Tapos yung B minor, naging C sharp minor. Okay? Tapos yung D, magiging E. Yan. So, pag tinranspose yan ng isang buo, kumbaga, key of G, magiging key of A. So, pasadahan natin ng isang verse yung key of G, tapos pasadahan natin yung key of A. So, ganito siya. Puso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Key of G yan. Magta-transpose tayo isang buo. Na-convert na natin kanina. Or kinonvert natin kanina, key of A. Puso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Tapos, dahil kabisado niyo yung ibang position ng chords, yung A nyo dito kanina, pwede na kayong mag-A dito, A major 7, pwede na kayong mag-D dito, tapos pwede kayong mag-C sharp minor. So doon na kayo makapaglaro-laro mga kuys kapag kabisado nyo yung iba't ibang posisyon ng chords. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, aralin nyo yung iba't ibang posisyon ng chords. Pero yun nga, ang pinapakita ko kasi dito kung paano mag-transpose ng key. Pero sumisingit-singit ako ng ganun para magka-idea din kayo. So, na-transpose na natin, di ba, ng isang buo. Paano pagka gusto ng singer, kalahati lang? Yan, kalahati lang. Kumbaga, nabababaan siya sa key of G. Again, pwede kayong gumamit ng capo. Pwede yan, ha? Ang inaano ko lang talaga, para masana yung ano nyo, yung parang yung visual nyo sa fretboard, pagka itataas ng kalahati or isang buo yung key, ma-analyze nyo na kagad kung ano yung mga itataas nyo or saan yung mga magiging position ninyo. Kunyari, yan, sinabi ng singer, taas mo ng kalahati. So, magiging key of G sharp siya. So, same lang din ng formula na ginamit natin kanina nung ginawa natin siyang key of A. Ang mangyayari lang dito, ganito. Kunyari, yan, naging G sharp. Puso pa ba ang harana? Ayan, F. Basta same lang ha, kasi 'di ba kalahati lang. Tataas niya lang naman lahat 'to eh. Tapos, yan, kunyari nataasan natin ng ano, 'di ba? Nataasan natin ng kalahati lahat. Isa-isahin natin ha para hindi tayo malito. Gawin nating G sharp. G sharp. Puso pa ba? C sharp, C sharp. Tapos C minor. F. B flat minor. C minor. B flat minor. Tapos yung kanina, di ba meron tayong open na E? Kanina dito, open D ang nagagawa natin sa key of G. Open D meron tayo. Tapos yung key of A, meron tayong open E. Paano pag G sharp na? Kasi mapupunta na yung E sa E flat. Diba? Yun lang, mapapalaban tayo ng bar chords dito. Pero pwede na tayong gumamit ng mga alternatibo dyan. Kumbaga, pagka, yun nga, kabisado nyo yung iba't ibang posisyon ng E flat, hindi na natin kailangan umano dito. Hindi natin kailangan mag-bar dito. Kasi pwede natin gawin dito eh. May E flat dito eh. Yan parang naglagay ka lang ng base ng E flat, tapos yung position niya parang D. D pa din. So pwede siya aralin. Pagka isang buo na verse na key of G sharp, ganito siya. Puso pa ba ang harana?
tumayo. Imbis na dito, marahil ka ay, dito natin gawin sa mataas ha. Tataka. G sharp ulit. So, imbis na dito, pwede natin gawin dito. Diba? Marahil ka ay nagtataka. So, ano na yan? Yun na yung pinaka, dyan. Kumbaga, pwede nyo gawin or example, paano mag-transpose ng key. Ngayon, paano nyo siya i-develop or paano kayo mahasa ng, kunyari, sabihin key of ganito, key of ganyan. Diyan na papasok yung alamin nyo na kung ano yung parang family chords or relative chords ng bawat key. Kagaya nito, key of G yung harana. Transpose natin ang key of A. So, family chords to ng puro family chords lahat to ng key of A. Yan, dinaan natin yung D, C sharp minor. Diba? Paano kung mas mataas pa? Kumbaga, galing key of G, gagawing pambabae, diba usual, sinasabi nila, taas mo ng 3 or 5 na semitone. Pag pambabae, key of G, magiging, taas natin ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Magiging C. Key of C. O ngayon, natin siya? Kuhain natin yung mga chords na gagamitin dito sa key of C. So, tataas lang naman natin para lang tayo ng key of A. Key of C, dito. Diba? Naging pambabae na, diba? Pero ano ba yung mga ginamit na chords dito sa key of C? Anong mga family chords or relative chords ba yung ginamit sa key of C? So, C, naging F na to, naging F na. Tapos, meron na rin siyang E minor, meron na rin A7, meron ng D minor, E minor ulit, tapos D minor, tapos yung pabalik ng C, yung G. So, yan yung naging family chords niya. Ngayon, pag tutugtugin mo na siya, pag pangbabae na hindi ka gumamit ng kapo, pipigure out mo na siya kung ano yung mga pwede mong gawin na ibang chord. Kumbaga, di ba, pag dito mo ginawa, ang taas. Di ba, F, F dito. Na-transpose mo siya, E minor dito, may E minor ka dito. Tapos may A7 dito, may A7 dito. Ngayon, basta parang automatic ma-analyze mo siya pagka pinapractice mo na siya. So, pagka tinugtog ko yung harana ng biglaan ng key of C, matic, yung family chords ko, C, F, E minor, A, D minor, E minor, F, G. Tugtugin natin biglaan. Puso pa ba ang diba? Dito lang ako naglalaro. Kumbaga, hindi ako naglagay ng kapo dito sa may 5th fret. Tapos yung chord shape ko, hindi same sa G. Na-transpose ko kasi pinractice ko kung ano yung mga pwede kong daanan dito sa key of C. Or inanalyze ko ano ba yung mga ginagamit na chord pagka nasa key of C na. Diba? Alam kong gagamit ako ng F, alam kong gagamit ako ng E minor. Pwede ko nang gawin dito sa mababa kahit hindi na ako dito sa mataas. 'Di ba? So, sige, dahil mahaba na yung video, last example, habaan na pa natin. Paano kung gagawin key of D? So, malayo na to. Ang layo na ng galing key of G. Sobrang komplikado na, 'di ba? Pag gagawin key of D.
halimbawa sobrang taas talaga nung boses ng singer o kaya gusto niya talaga mataas kasi meron siyang kumbaga meron siyang specific na gagawin or meron siyang areglo na ginawa sa key of D. So paano natin siya gagawin? Ngayon, from key of C, gawin natin key of D. So ano ba yung mga family chords or ano ba yung mga dadaanan ng key of D? So kung hindi pa kayo sanay, dito nyo gawin ulit sa mataas. Yung ano dito, kumbaga yung D dito sa taas. So, papakita ko na sa inyo. Dito natin i-analyze. So, D. Gawin natin yung D dito. D. Ano ba yung mga dadaanan ng chords? D. G. F sharp minor. B7. Or B. E minor. F sharp minor. E minor. Tas A. O ngayon, yun yung mga dadaanan natin. Madadaanan ba natin dito yan sa baba? Madadaanan natin. So, pagka tutugtugin na natin ang key of D, ganito na siya. Puso pa ba? Ayun pala. Puso pa ba? Hindi na ako lumayo-layo, hindi ako maabot dito. Kasi, alam kong gagamit ng G, dito ko kunin yung G. Alam kong gagamit ng F sharp minor, dito ko kunin yung F sharp minor. Diba? Kasi, pinractice ko kung saan yung ibang kung saan yung mga position ng F sharp minor Pwede ako mag F sharp minor dito, pwede ako mag F sharp minor dito. Diba? Tapos meron pa dito sa taas. Yun. Kaya sinasabi ko, anuhin nyo palagi, practicein nyo or alamin nyo iba't ibang posisyon kasi yun yung advantage nun or yun yung magiging magiging mapa nyo dito sa fretboard. Diba? Key of D. Puso pa ba? Diba yung ginamit ko yung ginamit kong mga chords, hindi na basic chords kasi na muscle memory ako So, yung pag-transpose na nangyari, hindi ko na ginawa yung kumbaga hindi ko ginawa yung basic chords na ganito. Gusto pa ba? Diba? Ang ginawa ko, dahil pinractice ko yung basic chords ng D or ng G o ng mga iba ko pang ginamit, dahil pinractice ko yung basic chords nila, alam ko na yung pinaka pundasyon na pwede kong gawin dito. Tapos, pwede ko na siyang parang bali-baliin. Pwede ko nang ibahin yung mga voicings, kumbaga. Pwede na akong gumamit ng mga major 7, ng mga add 9, o kaya yung ibang posisyon ng imbis na E minor na ganyan, gagamit ako ng E minor 7 na ganito. Diba? Imbis na A, gagamit ako ng A7, A7 suspended 4. Yan yung mga kambal chords. Pwede na akong gumamit yan. Tapos imbis na D, pwede na rin akong gumamit ng mga D suspended 2. O kaya yung mga, di ba, G yung next chord. O, pwede akong gumamit ng G major 9. Diba? So magkakaroon ka na ng pagka na-practice mo yung mga iba't ibang klaseng chords, o kaya yun nga, sanay ka na mag-transpose, kabisado mo yung family chords, kalaunan magkakaroon ka na ng sariling kumbaga sariling style mo paano mo siya tutugtugin. Kumbaga ako ganun yung ginagawa ko. Kaya ang dami rin kasi nagtatanong saan ko daw nakukuha yung tabs, ano yung pinaggagayahan kong cover or rendition, o kaya ano pa ba iba ng tanong. Basta may mga ganong tanong wala akong pinagkukuhaan. Ang inaano ko talaga, ang nangyayari, sariling atake kumbaga.
Kaya yan ang yan ang kumbaga magiging advantage nyo pagka kabisado nyo yung bawat family chords or relative chords ng bawat key. Yan ang advantage. Pero yun nga, kung nag-work nga sa inyo na gusto nyo mag-transpose ng key, gagamit kayo ng capo, go, gamit kayo niyan. Pero kung gusto nyo talagang mahasa, gusto nyo matuto, gusto nyo makabisado yung fretboard, try nyong i-analyze or try nyong i-transpose ng walang capo para malaman nyo kung saan tumatakbo yung saan tumatakbo yung ibang key or tama, ano yung mga dinadaanan niya. Kumbaga, 'di ba, key of G, nag-transpose ka ng key of A. Ano yung mga madalas tamaan ng key of A? Naging key of C. Ano yung madalas tamaan ng key of C? Kung nandiyan na yung F, E minor, 'di ba? D minor, G. Tapos ayan, kalaunan, masasanay talaga kayo. Ngayon, pagkakapakay ng kanta, tapos sobrang familiar na sa inyo yung takbo, makuha nyo lang yung key. Dahil alam nyo yung takbo na nung, kunyari to, A, key of A. Alam nyo na yung mga dadaanan, matik pupunta yung kamay mo kung saan yung usual na, niya parang family chords or relative chords. Mamaya-maya pupunta ka na ng C sharp minor, ng D, ng E, yan yung mga niyan kumbaga family chords niyan Tapos, yun na, masasanay na kayo niyan mga kuys. Kumbaga, matatrain na kayo niyan. Paano mag-transpose, paano sumipra. Kumbaga, in English, everything will follows you. Di, pero parang ganun siya. Di ba? So, ang haba nitong video na to, pero sigurado ako may matututunan kayo or may mag-i-say dito. So, yun lang mga kuys. Sana may natutunan kayo dito at may matututunan kayo dahil sobrang haba talaga. Ingat mga kuys. Peace.